Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Good morning. For today's vlog, let's talk about how to maintain the attraction. Yee! Karamihan na lalaki, they know how to attract, but they don't know how to maintain the attraction. Maraming mga lalaki, or karamihan ng lalaki, pag nakuha na nila yung babaeng pinapangarap nila, naglalaylo sila, or masyado sila nagiging complacent. Yan ang problema, guys. Kaya nawawala ang attraction or bumababa ang attraction ng babae sa atin. What? Isipin mo, paano ba siya in-attract dati? Isipin mo, ano yung mga ginagawa mo dati? Bakit siya na-attract? Ba't siya attracted sa'yo? Di ba dati, ang daming nagme-message sa yung babae? Pogi! Di ba dati, akala niya yung mga ibang babaeng nagpapakit sa'yo is chicks mo? Eh, inalis mo yun eh. Kasi gusto mo siya i-please eh. Ano nangyari? Nakita mo? Nawala yung attraction. Or bumaba yung attraction. Yung parang sabi niya, ay, hindi naman pala totoo yung bali-balita. Parang mali yata yung desisyon ko. Tandaan mo, ang babae ay attracted sa lalaking maraming babae. How dare you? I'm not saying babaero. What I'm trying to say is attracted ang kababaihan sa isang lalaki na kinababaliwan ng kababaihan at hinahangaan ng mga kapwa niya kalalakihan. Okay? So ibig sabihin nun, he already pre-selected ng mga kababaihan. So imaginein mo, kasi ganito yan, Brad. Women's always base everything on their emotions, or they are dictated by their emotions. Kaya nga, tayo sa kabila. So women are attracted sa lalaki na kinahuhumalingan ng mga babae. Gusto nila yung may kaagaw. How dare you? Or may thrill, or may emotional tension na binibigay. Kasi yung imaginein mo pag lagi niya isipin, oh my God, this guy can find another like me. Kung basic lang yung ino-offer ko sa kanya, or kung basic lang yung mga binibigay ko sa kanya, he will he can find someone else na much better than me. Of course, ladies, we can always find better than you. Kung ang ino-offer mo lang is all the same with other women, di ba? Or all the same since we met, di ba? Since naging tayo, wala namang bago sa'yo, di ba? Make sure na talagang, ladies, you should know how to retain the guy. Hindi lang kami yung dapat mag-maintain ng attraction, kundi kayo rin. So balik tayo, guys. So yung mga nagustuhan sa'yo ng girlfriend mo or ng asawa mo dati, yung mga ginagawa mo dati, maybe nagkakilala kayo sa gym, di ba? Tapos ngayon hindi ka na nag-gym, or nagkakilala kayo sa isang sports event na ginagawa mo dati, or sumasali ka, ngayon wala na. Alam mo yun, yung dati na mas inuuna mo yung pag-workout instead of her, kasi mas gusto mo talaga ma-maintain yung katawan mo, ngayon mas inuuna mo na siya sa lahat ng bagay. So nawawala yung attraction, or bumababa yung attraction. Tandaan mo, eto guys, ang attraction ng babae, regardless kung ano man ang ginagawa mo, okay? Kahit same lang yung ginagawa mo, kung attracted siya sa'yo, it matters to her. Gets mo? Okay, let's say for example, so yung mga dati mong ginagawa na dati, madalas ka sa labas kasi dumidiskarte ka sa buhay, or madalas ka makihalubilo sa mga tropa mo, ngayon nawala, madalas ka na lang sa bahay. Brad, tandaan mo, pag wala kang ginagawa para sa sarili mo, pwedeng mawala or pwedeng bumaba yung attraction nila sa'yo, especially ng girlfriend mo or ng asawa mo. Kasi nga nawawala yung polarity. So pag nawala yung polarity, ibig sabihin nawala na yung mysterious or yung mystery sa'yo. Pag alam na lahat sa'yo, bumababa yung attention, yung attraction niya sa'yo. Gets mo? Okay, guys, ganito lang yan. Lagi mong isipin kung ano yung mga ginagawa mo dati na attracted siya, kung bakit mo siya na-attract. Okay? Kaya nga maraming, ang daming lalaki na pag nagulat sila, may ka-text kang iba, what did I do? Ano ginawa ko mali? Lahat nga ginawa ko. Yun ang mali mo nga, ginawa mo lahat. What? Masyado mong binigay sa kanya lahat for free, na hindi niya ina-earn pero binibigay mo. Well, it's a good feeling sa ating mga lalaki, because
We are a giver, di ba? We are the protector and the provider. However, sa kanila, they don't feel it special pag nakukuha nila ng madali. Okay, balik tayo. Guys, maintaining attraction, you can maintain her attraction para sa'yo. However, you need to do it consistently and forever. What? Guess mo? Hindi ka pwedeng huminto. Kasi hindi pwedeng bumaba yung attraction niya sa'yo. Kaya nga guys, maintain the polarity. Yung mga simple things na hindi mo siya inuuna sa lahat ng bagay, it's a sign of polarity na you have ikaw yung leader ng relationship na kailangan niya sumunod. Wait for me, I will do this first, then let's talk. Something like that. Yung, for example, pwede ba umabsent ka na lang sa work, samahan mo ako? Sinasabi mo, eto nagpapalamon sa atin, tapos gusto mo umabsent ako para samahan kita sa ganyang bagay. Minsan magagalit sila pag hindi mo nagawa yun, di ba? Why? Kasi nga, hindi mo nabigay yung bagay na yun yung pinakagusto nila eh. Kasi meron naka-hardwired na emotions doon eh. Or meron naka-anchor na emotions na gusto nilang mangyari yun. Na gawin mo yun para sa kanila. No bro, you need to set the boundaries. Kung di mo talaga pwedeng gawin, wag mong gawin. Wag mo silang i-place. Kailangan niya maintindihan na merong mas importante bukod dun sa gagawin niya. How dare you? Kung di naman life in that situation, bakit kailangan mo sumama? Or bakit mo kailangan na umabsent sa trabaho mo para lang mapagbigyan mo siya? And besides that, kung merong ibang araw naman na pwede kayong pumunta, like yung off day mo, why you need na kailangan tamaan yung pasok mo or yung trabaho mo, di ba? So you need to maintain the polarity, Brad. Yung ganun mga simple things na alam niya na hindi kanya kayang tibagin or hindi kanya kaya i-manipulate or hindi kanya kayang i-test yung leadership mo, then it's a good sign na talagang you can maintain the attraction or you will maintain the attraction. Pag ganun ka, you need to maintain the polarity in order for you to maintain the attraction. Yung mga things na ginagawa mo dati, wag mong alisin. Para sa mga babae naman, ladies, eto rin para sa ating mga lalaki. Kasi masyado tayong akala natin building attraction is having a lot of money, having abs. No, it's not. Tawag doon attraction by proxy. Alam mo yun? So yung attraction na yun it's a fake. You know what I mean? It cannot stimulate emotions. But of course, kung pamimiliin ng isang babae, gusto niya, syempre may abs, tsaka, may pera. Pero, it doesn't mean it will lead to relationship. Ang daming may maraming pera. Pero, they cannot even pull girls. Because they don't fucking know. Because they don't know how to talk with women. Or how to stimulate women's emotion. Get mo? Kaya Brad, wag kang masyadong magpo-fall sa mga ganung thinking. Walang problema magpayaman ka, magpa-abs ka. Pero wag mong kalimutan how to stimulate women's emotion. Yung sinasabi nilang money talks, yes, it can be with some women. Pwede mag-work, but not most of the time. Kasi most of guys na ginagamit ang pera para maka-attract ng mga babae, ang ina-attract mo Brad, yung mga mukhang pera. How dare you? Tapos when it comes to abs naman, ang ina-attract mong babae is kung yun lang ang pinaplex mo, actually hindi mo ma-attract ang mga babae sa abs mo eh. Nasabi ko na sa video ko dati, ang sabi ko, ang babae, iba iniisip pag nakita ka niya kumpara sa lalaki. Ang attraction ng bawat isa is magkaiba. Attracted ang mga lalaki sa sexy babae, ma-curve na babae, sahat na babae. Ang babae, attracted saan? Sa mga lalaki na tall, dark, and handsome. Wala naman sinabi na kailangan sobrang laki ng katawan mo, so may abs ka. Wala naman sinabing ganun eh. Di ba? Yung maging matangkad ka lang, yung points na yun eh. Kaya nga Brad, kung hindi ka magaling makipag-usap, matangkad ka, yari ka. Attraction by proxy, wag kang magpo-fall sa ganun lang. Okay? You need to improve yourself. Especially when talking to women. So yun lang guys, thank you so much. Sana may napulot kayo uli dahil ako'y may napulot na naman. Okay, so yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Bye-bye!